Hello, hello mga kasari. Sari. It's me, Jennifer Mejia, ang titera ng bayan. Bayan! Hello mga kasari, kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video, magbibigay po tayo ng 3 diskarte para mapabilis ang paglago ng ating sari-sari store, okay? Lalo-lalo na po sa mga nag-uumpisa pa lang. Tulad ng na-experience ko dati, nangangapa pa talaga tayo, no? So, hindi natin alam kung ano ba yung gagawin natin. Kasi nga po pagpipresyo, hindi pa natin alam kung paano natin papresyohan yung ating mga items, okay? So, yeah. No, itong diskarte po na ito na isi-share ko po sa inyo is ito rin po yung ginawa ko nung ako po yung nagsisimula pa lamang dito sa aking sari-sari store, no? So, 3 lang po ito mga kasari para mas matandaan or talagang ano ba? Kasi itong 3 po na to, mabisa, no? Mabisang pamamaraan, mabisang diskarte. Okay, so yan, no? Okay, simulan na po natin. Yung unang-una po na diskarte na aking ginawa dito po sa aking sari-sari store na mas mapabilis yung paglago po ng ating sari-sari store is mag-focus sa fast-moving items. Okay, yan. No? Lalo na kung nagsisimula pa lang po tayo ng ating sari-sari store at hindi naman po ganun kalakihan yung ating panimulang puhunan, no? So, hindi pa po talaga natin makukumpleto yung ating mga paninda, no? Kapag nagsisimula pa lang tayo, tapos hindi ganun kalakihan, no? Katulad po sa amin, worth 30,000 po yung aking nasimulan na puhunan dito po sa aking sari-sari store. So, talagang maraming kulang. Okay? So, pagka ganun po, mag-focus na lang po muna tayo sa mga fast-moving items. Kasi pag mabilis po ang ikot ng pera, no, doon po tayo mas lalong kikita. Okay? Kasi sa fast-moving items po, mas mabilis paikutin yung pera, no? Lagi siyang nabibili, hindi siya matutulog. Yun yung ibig ko sabihin, no? Hindi siya matutulog, hindi may stock, gumagana. Okay? So, yan, no? Yun po yung kauna-unang diskarte na ginawa ko po dito sa aking sari-sari store na para mas mapabilis yung paglago po ng ating sari-sari store is yung mag-focus po muna tayo sa mga fast-moving items. Kasi pagka mabilis po kasi ang ikot ng pera, mabilis yung balik ng ating puhunan, mas malaki po yung pwede nating kitain doon. Okay? Katulad po dito po sa aming sari-sari store, yung mga items na pinakamabilis na items, no? Yung mga fast-moving items po talaga. Unang-una po talaga is yung alak at sigarilyo. Ayan, hindi po pwedeng mawala dito po sa aming sari-sari store, yung alak at sigarilyo. Ang sumunod po na pinaka-fast-moving items po is yung mga soft drinks. Sobrang bilis po. Mamumuhunan lang po talaga tayo. Kasi dahil na rin po sa ref. Pero, ano yan, isa po talaga sa fast-moving items po dito sa aking sari-sari store. Okay? Malaking tulong po na magpo-focus muna tayo sa mga fast-moving items, lalo na kung hindi naman po talaga ganun kalakihan yung ating panimulang puhunan. Okay? Makakatulong po ito mga kasari. Ayan, no? Aaralin po natin yung ating sari-sari store kung ano nga ba yung pinaka-fast-moving items at doon po tayo mas mamuhunan. No? Dagdagan natin yung quantity para hindi po tayo maubusan. Okay? Para hindi tayo ma-out of stock at hindi rin tayo mawala ng customer. Okay? Yung pangalawang diskarte po na ginagawa ko po dito sa akin sari-sari store nung ako'y nagsisimula pa lamang para mapabilis po ang paglago ng ating sari-sari store is wag muna natin kunin yung kita ng ating sari-sari store. Okay? Let's say, sa 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, ayan, wag po muna natin kukuhanan ng kita. Okay? Kasi hindi pa po stable yung ating sari-sari store pag ito po ay bagong bukas pa lamang. So, kailangan meron pa po tayo ibang pinagkakakitaan para mas mapondohan pa po natin na maayos yung ating sari-sari store, okay? Hindi po pwede na kukuhanan agad natin ng mga pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, yung kita mula sa sari-sari store. Okay? Wag po muna natin gagalawin yun kapag bagong bukas pa lang po yung ating sari-sari store. Pagka nagsisimula pa lang, no? Kasi hindi pa po talaga stable. Kailangan pondo. Kailangan yung mga napagbentahan lahat, tsaka yung kita ng sari-sari store is ibabalik agad sa sari-sari store natin. Ipamili agad ng mga paninda. Saka na po natin kukuhanan ng kita yung ating sari-sari store pag alam na po natin stable na. Okay? Yung tipong kaya na niyang magpasahod talaga, no? Magpasahod sa mga tauhan, kung meron man, yung pambayad ng kuryente, no? Kailangan talaga natin aralin. Kasi kapag sari-sari store, hindi naman po yan basta-basta lang. Okay? Kailangan pa rin po natin yung pinag-aaralan. Okay? Yung pangatlong diskarte, no? Para mapabilis ang paglago ng ating sari-sari store is ihiwalay ang pera mula sa sari-sari store. Yung pang-personal na pera mula sa sari-sari store. Magkahiwalay po dapat yan. Hindi po dapat natin yan pinagsasama. Kasi once sa pinagsama natin yan, syempre malilito na tayo. No? Isipin natin, ay marami pa tayong pera. Yung pala, hindi natin alam, napagbentahan pala yun, galing pala yun sa sari-sari store. No? Iniisip natin sariling pera na natin yun. Kaya kukunin na natin yun, ibibili na natin ng kung ano-ano. Diba? So, kailangan po talaga separate. Okay, nakahiwala yung pang personal na pera sa
sari-sari store na pera. Okay? Para yung pera po ng sari-sari store is mapaikot. Alam nyo yun, mababalik natin sa sari-sari store, mabibili natin kung ano man yung mga panindang naubos na, mabibili natin sa sari-sari store yun. Mabibili natin ang paninda para sa sari-sari store, okay? Kasi kapag talagang hindi yan nakabukod, ay talaga naman, maaga magsasara yung ating sari-sari store. Maaga magsasara yung ating sari-sari store. Kaya kailangan po talaga nakaseparate. Budget is the key. Okay? So yan, no? Yun naman po yung tatlong diskarte na yun, yung ginawa ko rin dito po sa aking sari-sari store para mapabilis ang paglago ng ating sari-sari store. No? So, yan yung unang-una mag-focus lamang po, mag-focus sa pinaka fast moving items. No? At kailangan hindi po tayo nauubusan ng stocks. Pangalawa, huwag po muna natin kukuhanan ng kita yung ating sari-sari store. Okay, kasi hindi pa po ito stable, lalo na kung kabubukas pa lamang po. Yung pangatlo is ihiwalay po natin yung pang-personal na pera sa pera ng sari-sari store. Okay? Tatlo lamang po yung mga kasari at madaling tandaan. No? I hope nagkaroon po kayo ng idea mula dito po sa aking video at ma-inspire din po na mapalago ang ating mga sari-sari store. So, ayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click nyo naman po subscribe and notification bell para sa iba ko pa pong video about sari-sari store. So, yan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless. Picture tayo. Picture tayo. Opo. Picture tayo.